tayo. Nag-stop tayo kaya over na tayo. Kaya ang ating lecture sa ngayon ay love note from God. No? Love note from God, no? Ano ang gusto ng ating, ang ibigay sa atin ng ating God? He wants the best for you. Yan ang love note siya. Na He wants nga ang the best yun ang sa atin and for us na kaya yan. All things are possible. Yan kung sa mabuti ang hiniling natin, ibagay ng atin God. All things in past is possible. Yan, maging totoo yan. Kung ang ating trabaho is sa construction, is bigyan niya tayo ng mga na maka will give us rest, no? Kaya mahirap ang trabaho mga ganyan. Kaya hindi niya tayo pabiyaan. Every day andyan siya sa tabi natin, no? Hindi kay sa akin lang sa tabi, kundi lahat tayo. Mahal niya tayong lahat. Kaya andyan siya sa I will be with you always. Kaya yan, every day andyan ang God nakatingin sa atin kung sino ang may kailangan na hilingin sa Kanya, ibigay niya. Kay, I will be with you always. Andyan siya sa atin, tabi always. She is merciful, no? And she is able, no? And He will not separate from His love to us, no? Kaya yan, mahal niya tayong lahat. He gave us strength, no? Yan. He gave us strength sa ating katawan, sa ating isipan kung ano ang ating mga kailangan, no? He gave us strength na every day I will never desert you nor will ever forsake you. Wow! He will lead you na. Kung hingi kayang tulong na ito, hindi ko alam kung anong gawin. He will lead you. That's on to ilid niya tayo sa tamang daan. Yan ang gawa ng He lead you. At ang mga gawain natin sa wasto. Okay? Yan ang ginawa ng ating God. Hey, grace and grace enough. He is our reproof, yeah? And He listen. Yeah? He listen. Anong pinakinggan niya sa atin? Ang pray natin, no? Ang pray natin sa Kanya, ang pinasalamatan at pagkapinis ay naman ang hilingin natin para maibigay niya. Yan ang love notes ng atin from God natin, no? Kaya yan, ilisten kung anong problema natin na pwede yan matulungan. Kaya yan, ilisten, no? Yan, you are a new creator. New creation. Kaya yan, kung makasalanan tayo, no, na nagbagong buhay tayo, you are a new creation na, no? Kay bagong tamang daan ka na, hindi ka na nagdaan sa hindi patungo sa God, kundi patungo sa hindi magandang puntahan natin. You are a new creation. I am alive in Christ. See?
Alam mo, ang God, alive siya in as the Lord Jesus Christ, no? Yan, I am alive in Christ. See? Yan, alive siya. Ano na kay Lord Jesus na ating Savior, no? He is our shield. Shield natin siya, no? Kung may mga hindi magandang mangyari sa atin, ayan, parang siyang shield na siya ang stop o hindi mangyari yan, I will stop, no? Kaya siya ang shield natin. He will give you new heart, Kung bagong buhay ka na, new heart na, mabait ka na, hindi ka na masama. Yan. In your heart na, ang heart mo ay napaka na kung hindi na kung daw stone nga daw galit always na, so in your heart ka na, malambot na siya na hindi na magalit always, no? Dahil new heart na we will give you new heart na tayo rin mag-new heart din, kaya ang kasamaan natin, iwanan natin. Mag-new heart na tayo, maging mabait sa neighbor at ibang tao. Yan ang gawin natin, no? Kaya He will give you a new heart, no? Kaya He will give tayo, no? Na ano siya, nagkamali ako, akala ko ito, will give you a new heart sa atin ito, na masama tayo, maging mabuti tayo, no? Kaya, He give you a new heart, no? He won't never turn empty, yan, hindi siya na pabayaan tayo, wala siya sa ating katabi, no? Na makamali tayo kung hindi niya tayo tulungan. He will complete His work, ang work niya complete katulad ng ang mga taong may trabaho ka, kailangan i-complete mo na hindi mo kay ka sa work mo, kay hindi ka pala tamad-tamad ka, no? Kaya yan ang ating God, ang work niya sa atin, kinatulungan tayo o kung anong maibigay, yan siya, yan. You are not forgotten. Hindi niya tayo nakalimutan. Every day ay nandyan siya. Tinulungan tayo. Hindi lang natin na may nakatulong pala siya. May hiling pala tayo sa kanya na naibigay niya na, pero hindi natin naramdaman o hindi natin nakita. Kaya akala natin na na-forget niya tayo, pero you are not forgotten. Hindi niya tayo nakalimutan. Hindi niya tayo iniwan. Andyan siya, nagtulong sa atin always. You are protected. Protected tayo sa lahat, no? Kung may mga hindi maganda ang ating gawin, naprotektahan niya tayo na hindi matuloy o hindi tayo maapektuhan. Katulad na magnakaw ka, kung matuloy mo yan, masugatan ka at majel o mapatay ka. Kaya, you are protected na hindi mangyari yan, kay hindi yan pabayaan ng ating God. The Son,
si Lord Jesus, what, ng right for you. Yan, si Lord Jesus. Yan yun, hindi niya tayo pinabayaan, no? Ni Lord Jesus, na mag-suffer tayo, no? Kaya yan, nakabantay siya at inano tayo na hindi magkasakit, hindi mag-sin ng lahat, no? Kaya siya ang napatuon sa na-supervision niya tayo sa everyday nga life na sa tamang daan tayo dadaan, no? Kaya yan, the Lord Jesus will nang fight for you. Kaya yan na yung mga kaaway natin hindi matuloy ang no? Kay andyan si Lord Jesus. No, you are forgiven. So, nagkamali tayo. Yan naman si Lord Jesus na magpatawad sa atin at sa atin ng tamang daan. No? Kaya nagkasala tayo, patawaran tayo ni Lord Jesus. Kaya yan ang nasan sa iyang gawin na mapunta muna tayo na patawad tayo ni Lord Jesus kay siya ang nag-judge ito, no? Na sa atin na ng good performance tayo sa earth. You are forgiven. Kaya kung nakasala tayo, na-forgive niya tayo. No? He give us peace. He provides us sa mga kuwan natin. Sa mga kung ano ang kailangan natin na makatulong sa atin. Kaya, yan, ibig sabihin, mahal tayo ng ating God, no? At hindi lang ang ating God, the Father, nagmamahal sa atin, pati na si Lord Jesus. Mga friends, yan. Finish na tayo dyan, no? Punta tayo ngayon sa sakit, no? Kaya yan ang nasa atin, no? Punta tayo ngayon sa family health, no? Yan ang sa atin dito sa ng health ng health and life, no? Ang buhay natin, no? There's a mom more to health than you think, no? Yan. It pays to the health, be healthy. Have healthy tayo, no? How to be keep physically health. Yan ang gawin natin. Ang gawin natin, personal hygiene. Kaya yan kung kaisa ang nagpasakit sa atin kay natin, hindi take a bath every day, no? At hindi kung kumain tayo, maski dirty ang kamay natin, makain lang. Kaya yan ang nagbigay sakit sa atin. Kailangan sabunan at ng water, no? That's all. Mag-toothbrush every day. Ayan.
ang isa sa personal hygiene natin, no? Yan ng ano mag ano tayo ng clean clothes, no? At makumain ng hindi lang isda, baboy, karne ang kainin natin, kundi pati gulay. Kaya ang nagbigay sa atin ng good health, no? Yan, may mga vitamins yan na makatulong sa atin para mag-healthy body tayo, no? Kaya yan. So, ang next natin ay ang maglinis ng atin mga ng plate, ng spoon, fork at saka ng mga glass, no? Pero kailangan ng member of family ay may isa-isa silang may ginagamit. Hindi tayong lahat. Kaysa ngayon, abi na rain decision na tayo, mag-flu na ang isa sa member of family, madaling ma-spread sa whole, no? Kung 5 ka muna sa house, lahat kayo, mag-flu. Dahil sabi ng iba, yan daw ang rule ng flu, na kung hindi kayo, lahat kayo hindi mabiktima, hindi sa aalis sa bahay nyo, pero nagkamali sila. Hindi iyan. Dahil kaya ang may sakit ay ginamit natin ang spoon, fork, plate, glass, no? Na ginamit niya, kundi tayo, no? Na sakit din tayo. Yan ang katotohanan. Hindi yung mga haka-haka lang, no? Kaya yan ang gawin natin, no? Ng clean, no? At ang ating paggamit ng toilet. Kaya kung hindi ba sabi natin sa atin nga magdinggit tayo, kung saan-saan lang ang mga taong nakatira sa may case ng cholera, type cholera, ayan ay walang toilet. Kaya yan ang kailangan sa toilet tayo magdumi, no? Hindi sa kung saan lang. Kag mag-clean ng bahay, no? At saka ang surroundings, no? Yan. At yan ang sabi ko sa inyo, na ang ating toilet, ang ating basura ay may takip, no? At saka ang ating kung saan tayo nagkuha ng ating nainumin na tubig, kailangan may water sample. Kay baka kung may dumi, no? May germs na makakos na cholera, no? Diyan. Kaya ang deep well, walang semento ang niya, ang water na dirty sa lupa. That's on ka ng deep well, sasama siya sa clean na water na ma-drink natin, dyan na tayo makulera, no? Makuha na tayo LBM at mabamit na tayo. Kaya yan, kailangan may ng safety water sample na kung sa resort clear, pwede na natin mainom ng buong barangay. Kay pwede na sa barangay, no? Na walang water district, doon sila kukuha ng mainom, no? At saka ang basura natin kailangan may takip.
Kay kung walang takip, dyan na ano ang mga insektong nagdala sa atin ng sakit, katulad ng flies, no? Sila na ang mga fly na mga langaw. Doon sila ng ano, kakain ng mga dirty na pagkain dyan, sa mouth at sa feet nila, ipunta sa pagkain natin, yan, magkasakit tayo, no? Yan, at saka ang ipis o ang black cockroaches at yung mga rats, dyan sila nakatira sa basurahan na walang takip. Kaya kailangan takpan natin, no? Yan ang gawin natin para hindi tayo magkasakit ngayon tag-ulan, no? Huwag pabayaan na maano lang dyan ang water, kay dyan tayo madinggi naman, no? Kaya ang ating mga ng water na kailangan nating pang ng plants o paghugas ng mga pinggan o plate, kailangan may takip kung hindi na ginamit. Kaya ang lamok na nagdala ng dinggit sa atin. Kaya ito na health and family planning. Ito, hindi na connection dyan kay family planning na next lesson yan. O kaya yan ang gawin natin sa tag-ulan ngayon, no? Yan ang sakit na kailangan natin iwasan. Yan ang ating leksyon, no? Na kung may kanal, tulong-tulong tayo na nakatira dyan, na natin, butangan natin ng na madry ang madry ang kanal. Yan ang gawin natin. Kay dyan nagsimula ang mga ng whole barangay na sakit dahil pinabayaan ang kanal, no? At mga water na dyan sa mga hole, no? Pinabayaan o may mga ganini kan o dyan na lang, hindi natin alam, even pag-ulan andyan lang ang water, kaya dyan galing ang lamok na nagkagat na nagdala ng dengue. Kaya kailangan inspeksyonin ang whole surrounding kung may mga can o con bottle na may water ng rain, ibutang sa basurahan, o kung ng bottle kung pwede ipabili, no? Para pera. Ayan, mga friends, yan ang gawin natin. Huwag tayo na magpabaya, kaya kung magkasakit ka ng ganyan, malaking pera ang mawala sa atin. Hindi lang ang pera, kundi ang buhay ng members ng family natin. Dahil tayo ang pabaya, mga parents. Kaya ang mga anak natin nagkasakit. Kaya yan ang gawin natin, no? Ang ating lektor sa ngayon, na ganyan ang gawin kung tag-ulan, no? Yan ang gawin natin. Kay hindi pwedeng ganini na magkasakit, kay ang money ang kailangan dyan. Kaya ganyan ang gawin natin, no?
Kaya mga friends, alam nyo na ang gawin natin kung tag-ulan, no? At ang mga ang ating mga gawin, kuwan ba lang ang mga water natin, no? Stagnant water, ang eliminate natin dyan, at ang ating mga water na kailangan pang ng mga flower natin, may takip, at saka panghugas natin sa mga nagamit natin sa everyday natin na pagkain ng whole family. Kaya mga friends, thank you very much sa pakikinig, na yan ang ating mga gawin sa ating bahay. Clean the surroundings at inspeksyonin kung may mga can at mga bottle na may water ng drain. Kung ang kanal na hindi mahirap na ang water, nilagyan namin yan ng powder na para ang fly dyan dead, no? Na hindi na siya makaanak dyan, kaya maparami sila. Kaya wala sa atin ng mga taong family planning sila ng hindi ng anak, no? Na pwede na dalawa, na pwede na tatlo, no? Pwede na ang mga fly, kung may tirahan lang sila, maparami nila. Maparami ang mga anak nila, marami na sila ang bibiktima sa atin para magkadinggit tayo, at mga fly at mga rats at mga cockroaches, siya naman ang bibigay ng cholera sa atin, no? Mga friends, alam nyo na kung ano ang kailangan natin para hindi tayo magkasakit, no? Ayan ang kailangan natin bago lang natin na lecture, na yan ang epektibong paraan para hindi mawala ang pera natin sa isang iglap, no? Kung kailangan ang dextrose, kailangan ang blood low na, kailangan ng blood. Pero dito turuan ko kayo, no? Turuan ko kayo na kung ano ang gawin natin. Ano ba ang gawin natin? Punta tayo sa City Health. Diyan kayo tatanong kung saan ba kayo makahingi ng free na para sa Red Cross, mabigyan lang kayo ng blood, hindi na magbayad, no? Ma-free yan. Yan ang naturuan kayo ng mga nurse sa City Health, na kung saan ang isa na sa barangay captain ang may rule, no? Siya na ang magbigay ng letter na makuha sa Red Cross ang free na blood. Kaya huwag kayong matakot, no? Huwag kayong mahiya. Punta lang sa City Health, at pag punta mo sa barangay captain na nasan dyan nga sa blood, hingi ng recommendation, punta sa Red Cross, at doon na ibigyan na kayo ng free na blood. Kung kailangan may mag-low na ang blood pressure, kailangan na may no?
hindi lang ano ganina, ng isa pa. Yan ang kuha natin, no, na naka-free tayo kaya at ang mga ibang bayaran diyan sa sa hospital dando naman ang PhilHealth. Maraming free, maraming tutulong sa atin. Kaya huwag kayong matakot, na? At huwag kung sakit na ng member of the family, maging sino man, tulungan yan. Ang huwag magkuripot na ang pera, hindi ko yan gamitin nang wala na kong pera. Hindi, ang pera ay makita. Kung hindi ka lang patamad-tamad, marunong ka lang magtrabaho, may pera ka na, no? Madali lang. Pero ang buhay, kung ang pasyente mo ay namatay, hindi na yan maibalik, no? Maski yan mo pa, hindi na yan mabuhay pa. Kaya yan, huwag pagdamutan ng pera. Gastos, maski maubos pa. Kaya ang pera ay makita mo yan. Madali maibalik ang buhay natin. Ang importante na matulungan tayong mabuhay kay nagamot ng doktor. Kaya yan ang ating gawin, ha? Huwag ipagdamot ang pera. Ubos kung kailangan kailangan mabuhay na, at yan pa ang isang problema mo. Kung mamatay ang pagsisi mo na kung ginastos ko ang pera ko sa kapatid ko o sa ko, sana nabuhay pati. Hanggang kailan asang buhay ka, ganyan na sa isipan mo, hindi na mawala yan. So, sa huli na ang pagsisisi, ayan, yan ang gawin natin. Na yung mga na may sakit, tulungan para magamot at para mabuhay. Huwag pabiyaan na mamatayan kailangan na madugtungan ang buhay. Huwag pabayaan mamatay ang tao na member of family mo. Kaya mga friend, yan ang gawin natin, ha? Huwag nang damot ng pera sa mga masakit na sa isip nyo, hindi yan tumabayaran, hindi na maibalik ang pera ko. Okay lang, okay lang. Kaya may diyaran o nga mapabalik mo yan. Kaya sige, maski 5,000 pa, 10,000 pa yan gastos ko, okay na lang, basta lang mabuhay ang pasyente ko. Kaya mga friend, yan ang gawin natin. Huwag sobra kuripot sa may sakit, at huwag pabayaan na hindi magamot kay ang buhay ay hindi na magbalik pa ulit kung namatay na, no? Kung magapan mo sana mamatay na, pero na natin agad ng kung katulad ng siya ng blood, kung daw medyo low ng blood siya, agapan natin anuan siya ng blood na nakuha natin sa Red Cross, naagapan siya agad, no? Siyang gamot para na-cure ang sakit. Napakasiling mo the magic lang, no? Pero yan ang rule ng money sa atin, no? Ang money na ang mag-create ng kung anong healing, no? Tulungan ng doktor, tulungan ng butika, tulungan ng ospital, mabuhay na. Pero sa atin, desisyon yan.
tayo ang kung member natin ng pamilya ang may sakit, obligasyon natin yan. Hindi yan ang ibang tao. Naantayan mo pa, natulungan ka ng ibang tao. Hindi. Tayo ang magpagamot. Huwag na antayin na magtagal na hindi na yan. Hindi na magbigay ka na ng ihuli ng lahat. Kaya na siya. Nagatinga na. Wala na tayong chance na ang tinulong mo sa huli na ang lahat. Hindi na siya mabuhay pa. Kaya mga friend, yan ang gawin natin, ha? Na huwag nang siya kapitbahay mo dyan. Sige, tulungan. Pagka nakitang daw medyo tawagan na ang ambulance, dalhin sa hospital. Kung may dyan, may kailangan na ibilhin agad na gamot kay wala sa hospital, pera mo, ibili. Maski hindi nabayaran ng family, kaya tulong mo na yan. Huwag nang ipagdamot, kay babalik lang yan sa'yo. Kaya mga friend, yan ang advice ko sa inyo. Kaya, thank you sa pakikinig. Sige, para tayong lahat.